medyo nabulabog ako doon kasi ako nakapagbenta rin ako ng mga sasakyan na at hindi ko na-impormahan yung LTO na naibenta ko ng sasakyan yun kasi wala namang ganun patakaran noon. So paano to? 10 sasakyan ang nabenta ko ng panahon at lampas sa deadline. So 10 times 20, so may utang ako sa inyo ng 200,000. Now, LTO, first things first. Maganda yung nilabas niyong memo, random, tungkol doon sa aking matagal nang inireklamo sa inyo yung open deed of sale. Ni-require nyo na po ang lahat ng mga seller ng mga sasakyan to inform LTO within a certain period of time. I think 5 days, was it 5 days? And failure to do so, may fine na 20,000 pesos ata. Medyo nabulabog ako doon kasi ako nakapagbenta rin ako ng mga sasakyan na at hindi ko na-impormahan yung LTO na naibenta ko ng sasakyan yun kasi wala namang ganun patakaran noon. So paano to? 10 sasakyan ang nabenta ko ng panahon at lampas sa deadline. So 10 times 20, so may utang ako sa inyo ng 200,000. Paano yun? Sir, Attorney Greg po, Executive Director ng Land Transportation Office. Sir. Magandang umaga po, Mr. Chair. Mr. Chair, yung mga bentahan po na nangyari before the effectivity of the administrative order, it should be reported to the LTO per the said AO po, it should be reported to the LTO within 5 days from effectivity of the administrative order. However, with the concerns po na nakarating po sa opisina po namin, Mr. Chair, we are reviewing that transitory provision regarding the application of the administrative order to the previous transactions happened po. So therefore, yung mga nakapagbenta ng masasakyan previously, like me, and even probably Senator Mark Villar, nakapagbenta kasi siguro kayo ng sasakyan in the past. And na-report niyo ba yun sa LTO na kayo yung nagbenta ng sasakyan? Matagal na yun. Matagal na yun. So siguro ako concerned din ako katulad mo dahil siyempre dami nakabenta dati. So siguro kailangan i-clarify yung provision. Magpalabas ko kayo ng bagong memorandum circular kasi medyo nakakalito po yun. At maraming natatakot kasama na ako doon. So dapat well-defined kung ano yung sistema na pwedeng mailatag ng sa gayon. Hindi matatalanta yung mga tao at acceptable. Yes po, Mr. Chair. We'll take that into consideration po, Ito yung Mr. Chair. administrative order. So wala muna itong multa na 20,000. Yes po. Na wala muna itong retroactive. Tanggalin siguro itong salitang retroactive. Kasi kung retroactive, pati ako, manggagalaiti ako. Sabi ko, yung kapalpakan ninyo, akong magsasuffer. Sana, noong parang naisip niyo na yan, nasabihan niyo kami, then hindi na ako magbumulta kayo. So, dapat baguhin niyo po ito at i-clarify niyo. And dapat yung information dissemination properly disseminated talaga. Hindi lang yung sa isang dyaryo na ipopost ninyo at hindi pa siguro masyado kilalang dyaryo. Dapat national circulation sa TV, radio, social media, etc. para malaman ng lahat. Opo, Mr. Chair. Okay. So, wala muna itong memorandum order AOVOM-2024-046 kasi nakakalito po ito. Am I right? Yes po, Mr. Chair. As regards to those previous transactions po. Thank you. And yung isa pang gusto ko mangyari, each time na magre-register ang isang owner ng isang sasakyan, he or she must present himself or herself sa LTO physically at magpapakita ng mga identification to ensure or to assure the LTO na siya ngayon talaga ang nagpaparegister. Kasi before, hindi po kailangan anybody can register a vehicle through a fixer or through someone. So ang gusto ko mangyari from now on, kapag nag-rehistro ang isang tao ng kanyang sasakyan, even though if it's Rafi Tulfo, nakalagay doon, Rafi Tulfo, si Rafi Tulfo dapat pupunta sa LTO at sasabihin, Sir, ako po ay renew ng aking registration ng aking sasakyan at ako po si Rafi Tulfo, ito po yung aking passport, ito po ang aking ID. Clear po tayo dyan. Yan po ang gusto ko maging patakaran from now on. We'll consider, yes, Mr. Chair, we'll study po that policy and then we'll issue the necessary guidelines. At wala na po yung open deed of sale, ano po? Yes po, Mr. Chair, definitely po. Dun sa AO po yan po yung iniiwasan po natin dyan, yung mga open deed of sale. Kaya nga briefly para sa kalaman,
ng lahat dito, Senator Mark. Marami na kasi ako na-enkwentro sa aking programa na nagkaroon ng problema isang sasakyan, naka-hit and run o nakabangga at may ginawang kalokohan yung sasakyan na yon, and then nakuha yung plate number, pupunta ng mga pulis yung address na nakaregister sa LTO, sasabihin ng tao doon sa bahay na yon, wala dito, that wrong address. Or kuminsan, nabenta ko na yan. 10 years ago pa. And yet, yung registration updated. So, ibig sabihin, hindi na-register nung bagong buyer, open dito sa lamang. So, nagkakaproblema kapag merong nagawa yung sasakyan, may bulyaso. Nahirapan yung ating otoridad na i-trace. So, yun ang gusto ko dapat from now on with ID and yung person na yun na mag-renew ng lisensya, ng registration ng kanyang sasakyan, dapat siya mismo nandoon. Tama po with IDs. Okay? Yung distributions ng mga plaka po, LTO. Yung concerns ng marami, yung delayed distributions ng mga plaka. Kumusta naman po, updated na po pa tayo? Nasaan na po tayo ngayon sa pagdating po sa proper distributions ng mga plate numbers? Opo, Mr. Chair, updated po tayo sa mga plaka, Mr. Chair. It's just that pag napunta po sa dealer, dun po nagiging bottleneck sa mga dealer. Marami na pong pumunta po sa amin, Mr. Chair, na naghahanap po ng plaka. At pag hinanap po namin ng kanilang, pag tinignan po namin ng aming records, makikita po na ibigay na po ito sa dealer months ago. So, in that case, Mr. Chair, sinushokos po namin yung dealer at pinag-explain po namin bakit po hindi na-distribute yung mga plaka sa mga tao. Ito po isang concerned citizen, si Marky Pablo. Sabi niya, 2020 ko po nakuha yung aking motor. Hanggang ngayon, wala pa rin pong plaka. 4 years na po, magpa 5 years na. Mr. Chair, yung pong 2023 pababa, 2022, 21, dyan po yung mga backlog po ng aming motorcycle plates because of those problems encountered by LTO po dati. Okay. So in order to address that po, Mr. Chair, yung production po namin, bulk of our production is to address the backlog. Okay. Tapos while we are addressing the current demand, I need to double check, Mr. Chair, kung yung 2020 motorcycles na nabenta po ng 2020 ay meron na pong Sir, plaka. gawa niyo ng paraan by all means at all cost na yung mga 2020 pa na nabili ng mga motorsiklo, gusto ko po na by the end of this year, may bigay na po yung mga plaka nila dahil sila po ay prone sa paghuhuli ng mga MMDA traffic enforcer or other traffic enforcement group. Huliin sila, harasin sila, paparahin sila sa mga checkpoint. Kawawa sila. Hindi nila kasalanan yun dahil nabayaran nila yung motor, naibigyan na lahat ng mga requirements doon sa dealer, sa LTO, and yet, ang LTO ang may kasalanan at sila ngay nagsasuffer. So sir, may pangako niyo ba sa akin na ito mga 2020 pa, 2021, na mga nakabili ng motorsiklo, dapat maibigay na before the end of this year yung kanilang mga plaka? Yes, Mr. Chair, actually po ang commitment po sa Presidente is to finish all the backlogs, motorcycle or motor vehicle backlogs plates by June 2025. But June pa. we will Okay. consider po itong 2020 na motorcycles po, Mr. Chair. So, June 20. Kasi alam niyo po, Attorney Greg, kung napapansin mo yung pila-pila ng mga motor, kahit sa mga syudad, sa mga probinsya, pumipila yan sa isang checkpoint at nandun yung mga traffic enforcer, kung sa mga police, na hinahanapan ng rehistro yung mga motorcycle. Dahil wala silang plaka o yung nakalagay doon sa motorcycle nila, yung karton lang. So para, naabala na nga sila at pagkatapos hingin pa ng pera. At yun ay dahil kasalanan ng LTO. Dapat, kung merong dapat kikilan yung mga traffic enforcer na salbahe, dapat mangikil sila sa LTO, wag doon sa mga inosenteng motorista. Diba, sir? So tama yung sinabi niyo po, commitment niyo kay Presidente by June 2025. Opo, but we're doing everything po para po matapos po within this year. In fact po, meron pong nagbibid na po ng instead of procuring blank plates po, we are procuring finished plate para while yung aming pong planta gumagawa ng plaka,
nagpo-procure na rin po kami ng tapos na finish plate na rin po. Okay, sige. Yung pong mga plastic driver's license cards, marami pa rin pong mga nagreklamo na wala pa rin na po yun. Ang binibigay sa kanila, papel lang. Mr. Chair, we have sufficient driver's license cards po. Meron lang po tayo yung mga hindi pa po bumabalik sa LTO para po ipaprint yung kanilang paper's license. So that's why may information dissemination po kami. We are encouraging those personnel na meron na person to na meron paper license to go to the LTO kasi ready na po yung mga cards po. We have sufficient cards for printing po, Mr. Chair. Okay, sige. Isa na lamang po. Mahabang proseso ng paglipat ng ownership. Mahal masyado ang mga pagproseso ng papela sa LTO galing sa isang concerned citizen. Mahaba pa ang proseso po, paglipat ng ownership, bigay ng abiso sa LTO na yung kanilang sasakyan inibenta nila to someone. Hindi naman po, Mr. Chair. It's the same po. We're compliant po dun sa ARTA requirement and compliant sa ease of doing business.